yung mga senador ngayon, meron silang kanya-kanyang political calculations no? A big part of that, of course, in 2028 and beyond, yung kanila magiging kinabukasan. And base naman sa pananahimik ng marami sa kanila, clearly, takot sila na sumalungat dito sa mga Duterte dahil base sa mga survey at sa kanilang pagpulso, mataas pa rin. Pero nakikita natin merong shift no? Kasi yun talaga yung value ng isang demokrasya, na yung pagtao, naramdaman nilang ginagago sila, naturally talagang nagpupuyos At hindi ito pwede ma-ignore ng mga legislators. Especially those who know better. Dahil hindi naman ganun kalayo yung 2001 Marami dyan sa mga senador talaga nasa politika na ng mga panahon na yon. At alam nila na eto organic to Hindi to made up Hindi ito inimbento. Talaga maraming gigil sa kanila. Ito nga nabanggit ko kanina kay Senator Sherwin Sabi ko, kanina lang nagpunta ako sa mall Naglakad-lakad ako ron sa Gateway 2. Ang dami ko nakausap Ang tanong sa akin, ano tuloy ba impeachment? Sabi ko, Senator, ako lang to. Lalo ka pa, senador ka. Sigurado ko, marami nagtatanong sa'yo. Mga nakakasalubong. Sabi niya, oo nga. So, clearly nararamdaman Kaya ito yung mensahe natin sa mga viewers. Talagang, kung talagang dismayado kayo at dapat madismaya kayo sa ginagawa ng mga senador, dapat mag-ingay kayo. Kasi tatablan yan. Kahit yung ibang kakapal ng apog. Maski yung mga hindi ko naman nababanggitin. Siguro, kilala naman kung sino yung makakapalang apog doon, di ba? Sigurado may epekto sa kanila yan Ayun, Senador. Tama. Kaya nga itong pagkilo sa Lunes at saka sa Martes, yung mga vigil na gagawin sa Martes, ito yung mga pang-pressure sa mga senador. Pero yung sa Miyerkules, sa 11, yung final hour ng Senado, yan, nakahanda na yung mga tao. Either way, no? Kung yan ay magiging selebrasyon o massive outrage, massive disenchantment. Itong Lunes at saka Martes, baka bigyan pa sila ng benefit of the doubt. Itong Lunes at saka Martes na mga pagkilos at mga vigil at paglabas ng mga statement ng iba't ibang sektor at iba't ibang mga grupo, ay baka wala pa masyadong paghatol. Pero sa Miyerkules, ingat sila. Ingat sila. Either sila ay palakpakan o sila ay hindi lamang kasuklaman kung hindi isumpa. Lalo na, huwag silang matakot kung isusumpa sila ni Christian, ni Alan Herman, ni Tokayo Ronnie Holmes, no? Ako, dahil mga boomers kami. Pero kabahan sila kung isusumpa sila ng mga tiga Gen Z, ng mga millennials. Doon sila kabahan. Dahil yan, mahaba pa. Mahaba pa yung magiging partisipasyon yan sa kanilang mga eleksyon. Sa mga boto na hindi lamang sila isusumpa, sila ay ire-reject. Kaya doon sila kabahan. Wag na sa amin. Kami, laos na kami. Sabi nga ni Robin Hood Padilla, mga kulang sa pansin. Mga laos na kulang sa pansin. Huwag na kami. Pero itong susunod na henerasyon na medyo nagpakita ng kanilang numero at ng kanilang inclination nitong nakaraang midterm election, kahit panimula pa lang, dyan sila kabahan. Nagigising na yung mga yan. Nagigising na yan. At ayaw nilang bangungutin dito sa mga actuations ng ibang mga senador. Mukhang naglalaban si Senator Cheese tsaka si Francis Tolentino. Mukhang naglalaban yung dalawang Francis sa kung sino yung most hated senator in the Philippines today. Parang palit sa akin No? Nakikita ko sa mga comments Parang hindi ko alam kung sino Unahan Kanino ba kayo mas gigil? Sa isang Francis o doon sa isang Francis? Oo. Sana naman binabakasan nila yung mga comments. No? Binabasa yan. Nababawasan yung bumabanat sa akin Dahil mas sila yung binabanatan Medyo kanyo na, mahalaga yun Dahil ang daming bumabanat sa akin sa mga comment. Medyo nabawasan Pero ito, inisip ko, Senator, Ako, I don't care kung ang isang leader talagang paninindigan yung isang unpopular decision na alam niyang tama at talagang tama.
Pero yung panindigan mo yung isang desisyon na unpopular, pero ikaw mismo, alam mo, in your heart of hearts, na mali, at paninindigan mo, may problema sa'yo. Yun eh. Kasi hindi ako naniniwalang hindi alam ni Tolentino yan eh. Dami raw PhD niyan, di ba? Oo. Tapos, si Escudero, alam nila yan eh. Ang Nagkaroon problema, tuloy hindi ng nila. pagkakataon si Senator Tito Soto na walang PhD, Mm. walang masteral, na anong tawag niya kay Chis Escudero? Bushwhack. No? Sinabi? Oh, headline, no? Nagkaroon tuloy siya ng pagkakataon, 'di ba? Ayun, hindi lang naman intriga 'yon, hindi lang naman chismis 'yon. Katulad ng pinagsasabi ng Alan Herman diyan, 'di ba? Yung kanyang sinabi na yung kanyang interest na maging Senate President, 'di ba? Oh. Kaya nagkaroon siya ngayon ng oportunidad na bumanat at yung kanyang banat tumatama. 'Di ba? Tumatama. Siguro nag-iisip na ng husto ngayon si Senate President Chis Escudero. Ito ba ang presyo ng pananatili ng aking Senate presidency? Ito ba ang presyo ng aking pagligaw dun sa mga ibang senador na gustong isabotahe itong impeachment? Napapaisip na siguro siya. Pero pag sakaling magbago yung kanyang posisyon, handa ka bang lumuhod kasabay ko sa asin? Ito, no? Ito, Senator, no? Ito yung iniisip ko, no? Kasi ako, pretty optimistic ako. Magta-trial yan, eh. Hindi kakayanin ng Senado bilang isang institusyon na sumunod dun sa direksyon ni Jesus Escudero. So, kung sakaling mapunta sa tamang path itong si Jesus Escudero, I'm not sure kung makaka-recover siya dito sa kanyang hindi ginawa, eh. O patuloy na ginagawa. Hindi ganun kadali, eh. Kumbaga, Ganito-ganito damage mga tao. goods. Oo eh. Parang ganito yan eh. Kasi 'di ba nung Corona impeachment trial, nag-shine yun. Nag-shine doon si JPE. 'Di ba? Poging-pogi siya nun eh. That was before the pork barrel issue, 'di ba? Pero talagang siya ron. Tinitingala. Marami na believe sa handling niya. Dito, kay Jesus Escudero, very rough start. And much of it was because of his own doing. At hindi pa nga tayo sigurado kung pagdating ng trial proper, siya pa rin yung yung Senate President. So, hindi ganun kadali makarecover dito sa nangyari. Pero, it shouldn't stop him from doing the right thing. Ayun. Tama. No? Yung notoriety na nakuha niya rito. Kahit ano pa yung maging direksyon next week, ay mukhang gula-gulalit na yung kanyang reputasyon. Diba? At alam mo naman sa Senado, meron ka lang simple majority, pwede ka lang palitan bilang Senate President. Pero meron isang elephant in the room na hindi tayo pinag-uusapan. Parang napakatahimik ng Malacanang. Diba? Di ba, raw sila? Wala raw silang pakialam, hands off. Pero nagsalita yung presidente, di ba? Oo. Ayaw talaga niya ng impeachment. Diba? Mukhang hindi naman bendisyon, pero parang pinapayaan na nila ang Senate President. Na very unusual, na bahala ka na dyan. Bahala ka na dyan. Kung ikaw ay mag-unravel dyan, bahala ka na rin. No? Parang ang hirap no? Parang tinulat ka sa bingit ng bangin. Tapos hindi ka man lang binigyan ng counting pisi. Di ba? Hindi ka man lang binigyan ng lifeline. Di ba?